Diba yung ano sa turbo, ang daming langis oh. Sira turbo nito. I-revolution mo nga. Oh, grabe, sige pa. Wow! Wow! Sige, sige pa. Wow, grabe. Ito po yung makina, nakita niyo po yung tinutulak kanina mga kapatid. At medyo hindi maganda ang kinalabasan nitong makina na to nung nag-overheat siya kasi pati yung block nadamay. Matinding overheat ito. Biro mo, cast iron itong block. Nadamay pa siya, nagkaroon siya ng bengkong. Kaya ito po ay nirepaste din. So tignan niyo po, ayan o. Ngayon, kapag itong block ay nirepaste mo, may tendency na itong piston ay lumuwa ng konti, umusli dito. At iyon ay delikado, pwedeng umuntog siya doon sa valvula at doon sa cylinder head. Ngayon, ito po yung cylinder head. Ayan. Pwedeng umuntog ngayon yung piston natin dito. Kasi pantay na pantay po yan. Usli ngayon yung ating piston dahil nag-repaste nga doon sa block. Kaya uuntog dito yon. Ito, pakita mo ulit ito. Oh. Ito na ba yung todong angat nito? Ha? Hindi na to bababa pa? Aangat pa yata ito. Patingin nga konti. Aangat pa tong konti. Konti lang angat yan. Sige nga, iyan mo nga. Yung konting angat pa niya. Ayan, yan. Oh, malaki pa rin oh. Oh, angat siya oh. Sino may coins? May coins ka dyan? Pingin coins, dali. Pakita natin to. Marami na kaming na-experience din na ganito. Yan, untog na tong ano. Itong 10 piso oh. Kaya pag ganito na ang nangyari, marunong naman yung ano natin, yung machine shop natin, si Peter. Nagdala na rin siya ng cylinder head gasket na para dito sa ganitong issue. Naibablog ko na rin ito noon. Yung sinasabi ko na kapag kailangan nyo ng makapal na cylinder head gasket, ang pipiliin nyo, yung may 3 gatla na ganyan, no? Yung iba kasing gasket, butas naman dito sa gilid. May 3 butas o kaya 3 gatla. Ito po, 3 yan. Ibig sabihin, ito na yung last. 1, 2, 3. Ito na yung pinakamakapal. Para hindi ngayon umuntog yung ating piston doon sa cylinder head. Kailangan mo ng makapal na gasket. At maibabalik mo rin yung nawalang kompresyon. Kasi kapag ka nag-repaste ka ng block, kahit na sabihin mong kaunting-kaunti lang yun, millimeter lang yun nawala dito, bawas din ang kompresyon yun. Kasi computed yan yung laki ng kompresyon ng cylinder. Kaya kung hindi mo rin maibabalik yun, magkakaroon din ng bawas sa kompresyon at pwede rin manginig ang makina mo, hindi mo na matanggal kapag ka ganun na nangyari. So dito, naghabol tayo sa gasket mismo. Tignan mo, Rudy, oh. Malaki, oh. Kaso kinuha na yung kinuha na yung 10 piso. Kanina ba yung 10 piso na yon? Ba naman yan? Baliktarin mo nga kasi may dowel dito Ikot mo nga, ito nga itaas mo. Oh. Kinuha ka agad yung 10 piso, talaga ito sinil. Ayan na. Oh, bumalik. Sige, labas mo pa, taas mo pa. Ayan. Oh, malaki yung labas oh. So, dahil sa makapal na yung gasket natin, hindi na siya uuntog. Kaya ito na yan oh. Oh. Mag-press pa to iipitin pa kasi yan Kaya siguro itong usli na yan, kalahati pa halos ang madidiin dyan. Oo. Kaya yan, pasok na, hindi na uuntog. Doon sa mga mekaniko, nagpa-repaste ng block, hindi naman nagpalit ng ng cylinder head gasket, ang binili pa rin nila yung original na doon sa overhauling gasket. Huwag nyo gagamitin yung galing sa overhauling gasket kasi standard yun. Dito yung 3 gatla na po tayo. Okay mga kapatid, pakita ko po sa inyo itong RAV4 po na ginagawa namin. Naka-check engine, naka-ilaw yung ABS. Ayan, check engine, naka-ilaw yung ABS. Ang sabi ng may-ari nito ay bihira naman daw gamitin. Normally, kapag talagang mga electronics at bihira mong gamitin, lumalabas talaga yung mga ganitong issues. So dito nakita ko yung ilang problema niya sa ating scan. Yung mga namumula po na yan, ibig sabihin, yan po yung mga may issues. No? Yung EOVD, ibig sabihin Europe, no? OVD po yan. So dito sa gauge, ang nakikita natin, ABS, saka yung check engine na icon.
So, pag ABS, ito muna i-check natin kung ano yung problema doon sa ABS. Sabi dito, C1241, low or high power supply voltage, or yun nga, isa naman ay C1249, open circuit in stoplight switch. Yung stoplight switch, Alex, tingnan mo nga kung umiilaw sa likod pag inaapakan ko yung preno. Umiilaw? Pareho? Okay. Kapag kasi yung C1249, yung open circuit in stoplight switch circuit, umiilaw yan, yung ating ABS, kapag ka nag-open, yung switch dito, hindi nagko-contact, so mawawalan ngayon ng gana yung brake lights. Pero sabi ni Alex, pinatignan ko, gumagana naman. Kapag ka nagpreno ka, umiilaw yung brake light. Pero mga kapatid, ganito kasi, ang issue po kasi nitong sasakyan na to, bihira raw pong nagagamit. Kaya minsan, pagka ginamit na nila, siguro nawawalan ng contact yung switch doon sa pedal. Kaya nung pag-start nila, na-trigger ngayon yung check engine dahil nawalan ng contact. Once kasi na matrigger na yon, yung fault na yon, hindi na talaga mawawala yan dito sa gauge niya, dito sa display. Ang gagawin muna natin ngayon, itry ko muna na i-delete itong mga error codes na nakita po natin dito sa ating scan. Ayan, no? Marami-rami rin to sa ECMECT, ABS, BCM, DDM, EMPS. Magki-clear muna ngayon ako ng DTCs. Ano ibig sabihin ng clear all DTCs? Diagnostic Trouble Code, MES. Kasi marami. Okay. Diagnostic Trouble Codes, i-clear muna natin. Tignan natin kung mawawala itong pagkapula itong sa ABS. So sa EOBD, na green na. Sa ECMECT, hindi nawala. Sa ABS, hindi nawala. May natirang isa. Kanina, dalawa to. Ano ngayon yung natira? Ayun, yung open circuit in stoplight switch circuit. Bakit lumalabas pa rin itong C1249? Open circuit in stoplight switch circuit. Nako, medyo palaisipan to kasi gumagana naman doon sa sa ilaw. So ibig sabihin, hindi lang na re-retrieve or hindi nakakapasok yung signal na yon doon sa ECU. Kasi dapat pagka nagmemreno ka, pumapasok din yon doon sa ABS module. Baka yun ngayon ang problema nito. Baka yung wiring. No? Kasi gumagana siya eh. I-check ngayon natin yung wiring ng brake light switch. Yan ang hahanapin natin. So dito sa check engine, meron pa. Nandoon pa rin yung check engine kasi may ECM, ECT, transmission fluid temperature sensor, a circuit high input, saka transmission fluid temperature sensor, a circuit high input. So, medyo problema to. Pag circuit high, possible na sira talaga yung sensor na to. Kaya hindi mawala-wala ngayon yung check engine. O, ito pa ang problema niya. O, pakita ko pa sa inyo mga kapatid. Ayan, dapat hindi umiilaw-ilaw yan. Bubunutin ko muna yung socket doon sa module. Lilinisin natin, bugahan natin ng spray na cleaner, electronic cleaner. Saka natin ibabalik. Yeah. Pinasok ko na dito sa loob itong RAV4 kasi hindi maganda yung panahon. Baka abutin tayo ng ulan. Ngayon yung pinaka-ABS niya nandito po. Ayan. I-unseat natin itong socket na to para malinis natin. Baka mamaya nagkaroon ng corrosion dyan. Kasi ang issue nga ng unit na to, hindi madalas ginagamit. Tapos pinamahayan pa ng daga. Yan, tingnan yung portion na yan. Tapos malapit din siya doon sa may ABS. Kaya kung titignan nyo yung itsura ng ABS, iba yung dumi niya eh. Baka pupuntahan din niya ng ihi ng daga. Kaya kailangan malinis natin itong socket. Dinilit ko na nga po yung mga check engine faults nito, yung mga trouble codes. At isa na lang ang natira. Ang natira po na issue na lang niya ay yung P1249. Ang ibig sabihin ng P1249, open circuit in stoplight switch circuit. Yung stoplight switch natin, pag inaapakan mo yung pedal ng preno, may switch doon. Sa mga non-computerized na mga sasakyan, yung lumang jeep natin, yung mga crosswind na yan, dahil wala mga computer,
Kapag inapakan mo yung preno, iilaw yung brake lights, yung stop doon sa likod. Ganon din naman dito, iilaw. Kaya lang, meron pang dalawang wire na pupunta doon sa ECU. Papunta rin dito sa ABS module. Kasi kailangan ma-receive nung ABS module saka nung ECU na namreno ka dahil nga ito ay may mga safety features katulad nung yung traction control, no, pati nga yung anti-lock braking system. Kailangan marireceive niya yon na ikaw ay umapak sa preno, yung signal na yon. At yun nga pong pyesa na yon ay ito. Ito yung brake light switch. Tingnan nyo mga kapatid. Sa mga ordinaryong switch, dalawa lang ang terminal, pero ito 4. So yung dalawa dito, yung pa yung pupunta sa ating ECU. Kaya ito may check engine. Kung sira ito, yun din ang magiging problem. Kaya lang, malilito ka, paano mo sasabihing sira, gumagana yung brake lights mo. Kaya pagpunta mo sa ibang shop, hindi gumagana naman yung preno ko dahil umiilaw naman yung stoplight eh. Hindi lang ganun yon. Sabi ko nga sa inyo, yung mga lumang modelo na walang ECU, walang ABS, dalawa lang ang terminal nun. Kailangan malaman nung ABS at ECU na namreno ka para ma-activate din yung safety features niya. Yung mamahaling alambre, nasaan? Pakita mo nga. Tawa si ma'am, may may-ari oh. Pakita mo yung may-ari oh. Ayun oh. Ay, putol na yung mamahaling alambre. Mahaba ito ah. Kita ko kanina, nasa na yung karugtong nito? Ayun, oh, ito. Oh. Itong alambre, oh. Saan nyo po ba nabili ito, sir? Sir, halika nga dito, sir. Saan mo ba nabili itong alambre na to? Magpapakuha ako 1 dosena. Ha? Improvise na lang yan, sir. Improvise? Bakit, sir? Saan ba galing itong sasakyan nyo? Pinagawa namin, nasira nung gumawa, hindi man lang sinabi. Nasira, saan ba kayo nagpagawa? Sa Rapid. Yun. Ano ba naman yan? Bakit naglagay ng alambre? Para hindi umangat eh. Para hindi umaangat. Tapos inihian ng daga. Yun lang. Oo. So lahat po ngayon nung may ganito, may mga kalawang, ano na po, ayusin natin, ano? Pag ito hindi ko nalinis, pag ito hindi nag-work, ito ang bibili nyo. So malamang ito na yung problema natin. Yung P1249. Yung P1241, okay na po yun. No, naayos na natin yun. Yung tanggalin mo na rin to, pinturahan natin. Ha? Para maganda talaga, para hindi bumalik yung daga, ano? Itong cover na to, pinturahan natin. Ayun mga kapatid, kaya ako naman isinama na rin sa vlog to. Marami ngayon na nagbabuy and sell. Meron siyang mga ibinebenta na mga unit na naka-check engine, tapos tinatakpan lang yung ilaw ng check engine. So, hindi mo alam ngayon na meron ka palang trouble codes. So ito, pinakita ko sa inyo, simple-simple lang din naman talagang gawin. Kung talagang kaya namang i-repair, i-repair ka agad natin. Pero yung gawin mo na itago mo yung check engine light, ang ibig sabihin yun, warning na may problema sa sakyan mo eh. Lalo na ABS. Pag hindi gumana ABS mo, pwede kang madisgrasya. Di ba? Lalo na ngayon na panayang pag-ulan, no, madulas ang kalye, dapat ang mga gulong mo sabay-sabay humihinto. Isa yun sa trabaho ng ABS. Kasi pagka hindi sabay-sabay na huminto yan, magpapaikot-ikot ka sa kalye pag madulas ang kalsada. Ang trabaho ng ABS, anti-lock braking system, kailangan pag preno mo, papantayin niya lahat yung preno doon sa mga gulong at hindi ka mag-i-skid. Yan ang isa sa pinakatrabaho ng ABS. At iyan ang aayusin po natin dito. Naikabit na namin yung brake light switch. Tapos nalinis na rin yung terminal doon sa ABS module. At yung iba pang mga sockets dito, kinlining na rin namin. Scan ulit natin ngayon. Titignan natin kung may madidetect pa tayo na problema doon sa mga na-detect natin kanina. Mukhang sineswerte yung mag-asawa. Ang natira na lang yung AC, yung sa aircon. Wala na rin yung sa ABS, wala na rin sa EOBD, wala na rin dun sa ECM, ECT. Sige nga, try mo nga i-start. Baka naman mamaya pag in-start mo Ayan, wala na. Yung sir, wala na, Yung nakita nyo kanina. Wala na yung issue sa ABS. Ito yung ABS. AC. Yung AC na lang. Tingnan mo, wala na rin naka-check engine doon. Tingnan mo, sir. Punta ka doon. Okay, sama mo doon si sir. May naka-check engine pa? Wala. Baka naman tinakpan mo lang yan. Katulad nung ginagawa nung mga nagbebenta ng second hand. So, ayan, wala na. Sige, iatras abante mo.
Uy, lakas. Minsan kasi, pagka na-drive mo na, oo, pag na-drive mo na, saka ngayon lumalabas ulit yung check engine. Pero ito, mukhang hindi nalalabas yung check engine ito pagdating doon sa 01249. Gawa nga nung nilinis natin yung terminal nung brake light switch. Mukhang doon lang yung problema niya. Doon sa C1249. Ang isa na lang, kuya, halika dito. Kasi kanina may na-detect tayo rito doon sa transmission. Yung sensor niya sa overheating. Malalaman natin kung ito'y nagamit mo na, uminit na, at nagkaroon ulit ng issue, merong umilaw doon, yun na yung sa transmission. Pero this time, nawala na lahat yung trouble codes para doon sa ABS, hindi na iilaw ulit yun. Kung sakali mang may bumalik na trouble codes dyan, yun sa transmission na lang yun. No? Babalik ka ulit dito. O, kasi kapos na yung oras natin para doon. Bago ko tapusin itong vlog na to, bibigyan ko lang kayo ng update doon sa Toyota Fortuner na ginagawa namin sa labas. Nako, sira ang turbo. Ito, papakita ko po sa inyo. Ito, pag malamig, maingay. Ingay, sir. Sige, pakinggan muna natin yung ingay na yan. Sabi ng owner, mas malakas daw pag Oo. cold start. O, pag cold start, ito yung Fortuner na iniwan sa amin kasi nga, pagka malamig daw, ay maingay. After 10 minutes, nawawala. After 10 minutes, nawawala. Aha. Na-try mo na ba to na in-start na walang serpentine belt? Ganun pa rin, maingay pa rin. O, so ngayon, nakapag-cleaning na tayo. Tingnan ngayon natin kung anong problema. Okay, boy. Teka muna. Naglinis ka rin ng intercooler, di ba? Maglinis, sir. Buga tayo ng ano. Oo, nagbuga. Hangin. Na lumabas yung mga langis. So mamaya i-check din natin yung turbo kung maingay. Sige, start mo! Saka yung ugong na yun, yung huni na yun eh. Yan pa yung ingay na sinasabi, yung huni na. Aha. Tanggalin mo nga muna yung yung hose sa turbo. Sa turbo. Ito, sir. Oo. Tanggalin mo muna 'yan. Tapos balikan ulit kita ha. Tanggalin mo muna 'yan. Ihawakan mo na lang 'yan. Kita. Okay. Nagtatapon din ng langis yung turbo niya, oh. Tapos, pagka 10 minutes daw, sir. 10 to 15 minutes, nawawala na daw yung ingay. Oh, pero yung turbo niya, oh, nagtatapon ng langis, oh. Kaya nga po maraming ano to eh. Oo. May tama din ang turbo nito, oh. Dami, oh. Ngayon, makukuha mo ba yung ano natin, yung kunin mo muna sandali. Baka mag-short. Baka mag-short. Ayan. Sira. Diba yung ano sa turbo, ang daming langis, oh. Sira turbo nito. Oh, yung paligid, oh. Oh. Saka bakit may usok? Sige. Oh, grabe. Sige pa. Wow! Wow! sige pa. Wow, grabe. Lakas! Ganito muna, halika, patayin mo muna. Isolate muna natin yung ingay. Ito, sira ito. Itong bearing na to, sira yan. Ha? Sira yan. Ha? Kilala mo yun? Sira yan. Sira yan, sir. Oo. Bilan mo muna ng bearing. Kasi kaya inuulit-ulit ko sa inyo kanina, kung sinubukan nyo ba to, natanggal yung belt. Eh dito pa lang narinig ko maingay. So malaki mababawas niya. Pero ang malaking problema natin ito. Ang lakas nung gumaganon talaga yung langis. Oh. Ang sinasabi nung may-ari nito, wala naman daw siyang napapansin, di naman daw nagbabawas ng langis.
Eh, yun ngang alternator, bagong palit ng pulis, sabi niya wala pa raw pinapalitan dito. So ngayon, kung ano na lang talaga yung nakita natin, yun na muna yung puntiryahin natin na gawin. So itong turbo niya talaga sira ito. Bumubuga na ng langis, palitan mo yung bearing na yan, tapos i-test ulit natin. Ito mga kapatid, kahapon dumating tong may-ari nito at ang plano nga ay iuwi ito ng probinsya sa Pangasinan ba? Pangasinan, ibabiyahin ng malayo. Sinabi ko, sir, parang alanganin kasi nga yung turbo niya, nagduda na ako na sira. Dahil nga nung binaba yung intercooler, talagang tumutulo yung langis. Eh sabi naman niya, hindi naman doon nagbabawas ng langis. Kaya ang sabi ko, eh baka nga naipon lang yon sa tagal ng panahon. Kasi 100,000+ na rin ang tinakbo nito. Eh pero ngayon, no, tinesting natin, pinatanggal ko yung intercooler, in-start natin, kitang-kita nyo naman na talagang sumasargo yung langis, no? Boy Bulwak! Naalala ko na naman si Boy Bulwak. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Yung mga kukuha po ng insurance, i-message nyo lamang po kami dito sa number na to. At kapag po kayo ay nabigyan namin ng insurance, naku, sigurado, isasama ko po kayo sa vlog at makikilala po kayo sa buong mundo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.